Magandang gabi mga kaloy. Ang ating matutunghayan ngayon ay talambuhay ng isang OFW dito sa Hong Kong na aking pinamagatan na may bukas pa ba sa Batang Hamog. Si Eric ang batang hamog na laging matatagpuan sa palengke ng Alabang ay galing sa pamilyang hiwalay. 2 gulang pa lang si Eric nang iwan sila ng kanyang ama na nooy sumama sa ibang babae. Nakatira sila sa gilid ng riles ng Alabang at kahanay nila at kahalubaylo ang iba't ibang pamilyang pawang may kakulangan at nagdarahop sa buhay. Sila'y orihinal na mula sa lalawigan ng Daet na napadpad sa Alabang. Mula sa kanyang nakakatandang kapatid ay masaya naman ang kanilang buhay noong nagsasama pa ang kanilang mga magulang. Sa kabila na mahirap ang kanilang buhay. Kargador ang kanyang ama sa palengke, habang ang kanyang ina ay tigahugas ng pinggan sa isang karinderya na matatagpuan sa palengke ng Alabang. Simula nang iwan sila ng kanilang ama, ay nagdublikayod ang kanyang ina. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa karinderya, ay nagtitinda rin siya ng sigarilyo at balot sa gabi, na madalas isama silang magkapatid. At sa umaga naman, ay naiiwan siya sa kalinga ng kanyang kuya, na noon ay 6 na taon, samantalang siya naman ay 2 taon lamang. At nung pumasok na siya ng unang taon sa mababang paaralan ng Muntinlupa, ay masayang-masaya si Eric dahil sa mga bagong kaibigan at kakilala. Nasa grade 2 na si Eric nang muling umibig ang kanilang ina. Nay! Nay! Nay, nangunguna pulit ako sa pagsusulit. Alam mo ba, halos perpekto ang lahat ng aking exam? Tuwang-tuwa na ibinalita niya sa kanyang nanay na napalitan ng pagkabigla at ang piping pagtatanong kung sino ang lalaking kalampungan ng kanyang ina. Siya kaya ang kanyang tatay? Kasi naman di naman niya natandaan ang mukha ng kanyang tatay bago sila iniwan. At bago man lang siya makapagtanong sa ina, Eric, bunso si Tito mo Ador, ang bago kong asawa. Oh, anong tinatanga-tanga mo? Magmano ka na sa kanya. Kasi simula sa araw na ito, bunso, dito na sa bahay titira. Muling nalito ang kanyang murang isipan. Bunso, untag ng kanyang kuya, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, bunso. Alam mo, maging ako na kuya mo. Alam mo, yuko din sanang mag-asawa na si nanay eh. Kaso wala eh. Gusto niya yan. At alam mo na, kaligayahan niya. Eh bakit ganun, kuya? Masaya naman tayo maski walang tatay, di ba? Ay, bunso. Alam mo, minsan, may mga bagay na talagang di natin maiintindihan. Paliwanag ng kanyang kuya na palibhasay magtatapos na sa elementarya at isa ring honor student na mas nauunawaan niya ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Dumaan ang araw, nasa una naman ay nakikita niyang laging masaya ang kanyang ina. Nakalaunan ay naririnig na niya ang kanilang pagtatalo. "No ba yan, Dominador? Ginagabi ka na naman ah." "Ay, bakit ka dada ng dada? Tabi ka nga dyan." At tinabig pa ang kanyang ina na alimpungatan ng magkapatid na agad sumiksik sa sulok ng kanilang barong-barong. "Oh, hoy! Ikaw, anong tinatanga-tanga mo dyan? Hainan mo nga ako! Dali!" Opo. At halos mataranta ang kanyang kuya sa paghahain sa kanilang amain. Nakalaunan ay dumiretso lang sa mukha ng kanyang kuya ang pagkain. "Buwisit kang bata ka! Wala ka na bang ihain kundi puro tuyo? Tuyo na lang!" Kita niya ang panginginig ng kanyang kuya
Kuya, maglalayas na lang kaya tayo. Wag bunso, wag nating iwanan ang nanay. Kawawa naman siya. Maski papaano, may tutulong sa kanya pag ginugulpi ni Tito Ador. Dahil sa di na kayang pag-aralin ng kanilang ina ang kanyang kuya, kung kaya't kinuha ng isang kamag-anak mula sa Bicol upang mapag-aral ng high school. Sobrang iyak nilang magkapatid nang sila'y magkahiwalay. Huwag kang mag-alala, bunso, babalikan kita. Pag nakatapos na ang kuya sa pag-aaral, alo ng kanyang kuya. At simula noon, lagi na siyang napagbubuhatan ng kamay ng kanyang amain. Napakiramdam niya'y para wala namang magawa ang kanyang ina upang siya'y ipagtanggol. Kung kaya't nabuo sa kanyang loob na lumayas na lang sa kanilang bahay. Nagpagala-gala siya hanggang makilala niya ang mga batang hamog na pawang produkto din ng magulong pamilya. Eric, singhot ka ba? Untag na nakakatandang batang hamog sa kanilang grupo. Sa unang pagkakataon ay tila nasusuka, nahihilo at panay ang ubo niya sa pagsinghot ng rugby. Ngunit nung kalaunan ay nasanay-sanay na rin siya hanggang sa hinahanap-hanap na rin niya. Pakiramdam niya ay parang nababawasan ang kanyang dalahin habang siya'y lutang sa ipinagbabawal na rugby o gamot. Dumami ang kanyang natutunan mula sa pagsinghot ng rugby hanggang sa pagnanakaw ay natutunan niya. Hanggang isang araw na may isang Becky na nakakita sa kanya at inampun at inalagaan siya at itinuring na isang anak. Binihisan at pinag-aral. At dahil na rin sa angking talino'y nakapagtapos siyang may mataas na karangalan, masaya na ang kanyang buhay sa piling ng kanyang ina-inahang Becky. Na nooy isang araw, eksaktong graduation niya ng high school, naghanda ng kunting salo-salo ang kanyang nanay-nanayan o tatay-tatayan na Becky. Eric, naghanda ako ng kunti para naman masayang graduation mo. Di na rin ako papasok sa parlor ngayon para magsalo tayo. Di ka na, Eric. Bumili ako ng isang special na inumin. Naku, mamang. Mahal ata po ito. Ay, okay lang yan. Minsan-minsan lang. Sagot naman ng Becky na kanyang inainahan. Mang, salamat pala sa pagmamahal at pag-aruga mo sa akin po. Yaan po ninyo at pag nakatapos na po ako ng college ay babawi po ako. Ay sus, okay lang yun. Sige na nga, kain na nga lang tayo. At habang kumakain at umiinom sila, ay pakiramdam ni Eric, hindi niya mawari sa kanyang dibdib. Hindi niya mauunawaan na parang titig na titig ang kanyang mamang. At ito'y hindi pangkaraniwan. At maging ang mga paminsan-minsang haplos niya ay parang kakaiba. Siya nga pala, mang, mag-working student na lang po ako, ha. Total, may scholarship naman po ako. Pero tuwing wala akong pasok, ay pwede naman ho akong pumasok sa parlor na pinapasukan. Na maski tiga shampoo na lang ako, mamang, o tiga laba sa parlor. Ay nako, wag na, Eric. Kayang-kaya ko pa naman. Salamat po, mamang. Kayo po talaga yung dahilan na nakatapos po ako. Tumayo si Eric at niyakap ang kanyang inainahan na Becky. Nakalaunan ay gumanti
ng yakap ang kanyang ina-inahang Becky hanggang sa pahigpit ng pahigpit ang yakap nito na kalaunan ay parang umiiba ang kanyang paghipo. Mamang? Mang? Okay ka lang po ba? Oo, Eric. Okay lang ako, Eric. Alam mo, hindi ko na kaya kasing mapigil eh. Please, Eric. Matagal ko na kasing nararamdaman ito. At sinimulang paghahalikan si Eric. Hanggang siya'y hipuan sa masiselang bahagi ng katawan ni Eric. At palibhas ay mas malaking di hamak ang Becky kumpara sa batang katawan at payat na si Eric. Na isa katuparan ang pag-angkin ng ina-inahang Becky kay Eric. Di na inantay ni Eric na gumising pa ang kanyang ina-inahang Becky. Bit-bit ang kaunting gamit at mahahalagang papeles ay malayang nakapaglayas si Eric at tumuloy ito sa kanyang kasintahan. Nagkwento habang umiiyak. Nahindik si Abigail sa naranasan ng kanyang nobyo. Mahal, gusto mo bang magsumbong tayo sa pulis? Para mahuli ang umampun sa iyong bakla? Kailangan pananagutan niya ang kanyang ginawa sa iyo. Huwag na lang siguro, mahal. Alang-alang man lang sa pagkupkup niya sa akin ng ilang taon. At hanggang makatapos ako ng high school. Anong plano mo ngayon? Siguro magtatrabaho na muna ako at mag-ipon at saka na ako magpatuloy sa pag-aaral pag may sapat na akong ipon. Swerte namang nakapasok si Eric sa isang pabrika ng Alaska. At nang isang araw na dumalaw sa nobya na nooy 3 taon na sa kolehiyo habang kumukuha ng psychology. Uy, mahal! Alam mo, nag-video kami ni Mama kanina. Alam mo, nakwento niya na yun daw kapatid ng amo niya ay kumukuha ng hardinero. At gusto nila sa Pinas daw manggaling mismo. Ano kaya, mahal, kung subukan mo? Kasi kapag kukwentahin mo, 3 doble yung sasahurin mo diyan sa Alaska. Doon sa sasahurin mo sa Hong Kong. Laking katuwaan ni Eric. Sa wakas, makakarating na sa ibang bansa na biglang napalitan ng lungkot ang kanyang mga mata. Oh, bakit, mahal? May problema ba? Okay na sana eh. Kaso, wala naman akong gagastuhin sa pag-a-apply. Ay, Shiro, ang amo daw po ang bahala sa lahat. Talaga? Opo, nagliwanag ng gusto ang kanyang mukha at isang araw ay natupad nga ang kanyang pangarap na makarating sa Hong Kong. Namangha si Eric sa ganda ng Hong Kong. Nagtrabaho siya bilang hardinero sa mayamang amo na nakasundo naman niya sa kabila ng medyo istrikto ito. At palibhas ay nasubukan na niyang makisama sa lahat ng klase ng tao, kung kaya't tumibay na ito. Kung kaya't sa kanyang pagpupursige ay nakuha naman niya ang tiwala ng istrikto niyang amo. Naka1 taon na noon si Eric nung may nagaya sa kanya na magsimba sa isang born-again Christian. At sa unang pagkakataon, nakapasok siya ng isang simbahan. Nung una, habang nanunood siya sa mga nagsasayawan at nagkakantahan, para man din itong nawiwerduhan. Pero nung dumating na ang oras ng pagsermon ng pastor, ito yung tinatawag na preaching time, parang namangha siya.
Akalain pa nga niya na siya yung pinapatamaan ng pastor noong una. Bakit nga ba naman? Pakiramdam niya, alam na alam ni pastor yung kanyang pinagdaanan. At nung dumating ang prayer time at manalangin ang pastor, ay parang kung anong may naramdaman siyang kakaiba na parang nilukuban siya ng Santong Espiritu. At sa gitna ng panalangin, hindi niya namamalayan na umaagos na ang kanyang luha, na para ba namang isang tubig mula sa bukal ang kanyang pag-agos. Di niya halos maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Pakiwari niya, siya'y nilukuban ng Santong Espiritu ng Diyos. Umiyak siya ng umiyak hanggang matagpuan ang kanyang sariling nakaluhod. Nakataas ang dalawang kamay. Tanda ng kusang loob na pagsuko. Ang pagsuko niya sa Panginoon ay parang mayroong isang puwersa na sa lahat ng kanyang galit sa kanyang mga magulang, na siyang dahilan kung bakit siya'y naglayas at mapabilang sa mga grupo ng mga hamog boys, hanggang sa kupkupin at pag-aralin ng isang Becky, na kalaunan ay yumurak sa kanyang dangal bilang isang lalaki. Ang galit at paninibugho sa kanyang dibdib na halos minsang inisip na niyang maging isang kriminal dahil na rin sa kanyang mga mapapait na naranasan, ay merong isang puwersang nag-aalis sa lahat ng kabigatan ng kanyang dibdib. At sa sobrang yakap ng banal na espiritu sa kanya, pakiramdam niya halos idinuduyan siya. At habang siya'y sumusuko sa Panginoon, napakagaan ang kanyang pakiramdam. Bigla, parang nanabik siya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na nagbigay buhay sa kanya. Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang nangyayari sa kanyang ina? At maging ang kanyang kuya, Ninoy International Airport. Unang bakasyon ni Eric sa Pilipinas matapos ang 2 taon niyang kontrata. Buo ng kanyang loob na babalikan niya ang kanyang ina. Tao po, hinahanap ko po kasi ang aking ina. Dito po dati kasi yung aming bahay. Eric! Bunso, ikaw na ba yan? Tuwang-tuwang sigaw ng kanyang tsismosang kapitbahay na si Aling Melba. Nasa katat ay halos wala nang natirang ngipin. Naku Eric, ang gwapo mo na. At parang mukha ka ng mayaman ah. Ang bango-bango mo pa. Untag ni Aling Melba. Uy, alam mo ba na laging kang hinahanap ng iyong ina simula nung naglayas ka? May saan ka ba nagawi? At hindi ka man lang dumalaw? Aling Melba, alam mo ba kung nasaan ang aking nanay? Ay nako, ikaw naman kasi, simula nung naglayas ka na, di ka man lang gumawi man lang dito. Ay nako, alam mo bang sinundo dito ng iyong kuya na parang nakakaluwag na rin siya sa buhay eh. Mabuti nga at may nagmalasakit na tumawag sa mga kamag-anakan ninyo sa Bicol. Dahil, alam mo, halos nilumpo na siya ni Ador. Abay, kawawang-kawawa kaya ang iyong ina. Sa halos araw-araw na pambubugbog ng iyong amain. Idinimanda nga ng iyong kapatid eh. Pero alam mo, balita ko'y nagtatago na. Halos di pa natatapos ng kwento ng kanyang kapitbahay
o dating kapitbahay ay nagpaalam na si Eric. Need niyang makarating kaagad sa station ng bus patungong Daet, Bicol. Walang taon siya nung huling mawalay sa kanyang nag-iisang kapatid. Kumusta ka na, kuya ko? Sorry kuya at di man lang tayo nagkita. Usal niya habang binabagtas ng bus ang kahabaan ng Lopez, Quezon patungong Bicol. Tao po. Mawalang galang na po. Dito po ba nakatira si Aling Teresita Bona? Opo. Ako nga po si Aling Teresita. O mas kilalang Manay Ising na siyang tiyahin na kumuha at nagpaaral sa kanyang kuya. Sino ba sila, tiya? Tanong ng lalaki na tiyempo namang lumabas na sa beranda. Halos di pa siya natatapos magpakilala ay tinakbo na at niyakap na siya ng kanyang kuya na nooy naghahanda na sa pagpasok sa kanyang opisina. Eric? Eric? Bunso, ikaw na nga ba yan? O Eric, bunso, ikaw na nga. At halos di makapaniwala ang kanyang kuya Nilo na ang dumating nilang panauhin ay ang kaisa-isa niyang kapatid na matagal nang nawalay sa kanya. Mahigpit na yakap at lumuluha sa galak ang magkapatid nang matigilan si Eric sapagkat isang ginang ang nakaupo sa wheelchair na lumuluhang nakatingin sa kanilang magkapatid. Nay! Nanay ko! Nanay ko na ba yan, nanay? Nanay ko! Anak ko! Salamat sa Panginoon at dininig niya ang aking panalangin na muli tayong magkita bago niya ako kunin. Nay, andito na po ako. At di na po tayo muling maghihiwalay pa, Nay. Napuno ng luha, ngunit puno ng galak sa mag-iina na halos malimutan na ni Eric. Nakasama pala niya ang kanyang nobya. Nay, kuya, si Abby nga pala, ang aking long-time girlfriend. Hello po. Nahihiyang pagbati ni Abigail na mapapansing mas marami ata siyang iyak sa nasaksihang reconciliation ng kanyang nobyo sa nanay at kapatid. At sa unang gabi ni Eric, sa piling ng kanyang pamilya, ay halos kulang ang isang gabi sa pagkukwentuhan hanggang umabot sa pagpapatutuo ni Eric bilang isang Kristiyano. Ang mga sakit, mga pait at pagkamuhi sa mga nagdaang mararahas na panahon na siyang naging sangkalan at sandalan niya upang tumibay at maging mabuting tao, lalo na maging isang pinagpalang mananampalataya. Bumalik si Eric sa Hong Kong, baon ng bagong pangako at pag-asa na ang dating batang hamog ay isa ng bagong nilalang sa piling ni Kristo. Minsan, ang iba't iba nating mapapait na karanasan, ang ating mga kabiguan, ay pinaglalakip-lakip upang lalo tayong tumibay at matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your way, submit to Him, and He will make your path
straight. Proverb 3:5 and 6. Naway muling nagbigay sigla sa lahat ng aking mga tiga-subaybay. Ang kwento ni Eric bilang isang batang hamog na maraming beses nakipagsapalaran, maraming beses na nasaktan. Ngunit sa kabila nun, hindi siya sumuko. Di siya nawala ng pag-asa. Bagkus lalong tumibay. At lalo na ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa dakilang manlilikha. Salamat mga kaloy, naway nagustuhan nyo ang kwento ng batang hamog na si Eric. Mabuhay kayong lahat. Marami pong salamat. Magandang gabi.